Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon. Pero mga lods, una sa lahat mga lodi, ingat po no sa lalong-lalo na sa mga tatamaan no ng bagyong uwan. Dito sa amin umuulan na onti pa lang. Kasi sabi, Metro Manila baka mga gabi pa o madaling araw mamaya dun pa tatama sa atin ang malupit no. Pero grabe yung mga tinamaan na ito, nakita niyo yung video na to, grabe ang lakas ng hangin mga lods no. Ayan no, kita nyo halos ano na yan no, parang di mo na wala ka na makita oh. Grabe. So ngayon pa lang meron ng mga tinatamaan, meron ng nakakaramdam mga idol ng lakas ng bagyo. Grabe, boom. Saan to? Sitwasyon sa dagat sa Imelda Boulevard, Birac, Catanduanes ngayong umaga. Unang-una, nagbabala ang pag-asa kaugnay ng storm surge na idinulot ng bagyong uwan sa lalawigan. Ayan grabe. So, mamayang gabi, mararamdaman natin yan mga idol hanggang bukas na madaling araw dito sa Metro Manila. Pero sa mga nasa Visayas, mga lodi, lalo na yung mga naunang tinamaan ng Tino, naku, mag-ingat po mga idol, no? Wala tayong magagawa eh. Kung pwede lang kayong tumira dito lahat sa bahay namin eh. Mga lods eh. No? Kaya lang wala. So mag-ingat po kayo at sasama po kayo sa ating panalangin, mga lods, no? So ayan, mag-update na tayo. Grabe naman yung bagyo na to, mga idol, no? So punta muna tayo dito. Nakita ko lang to ngayon lang, mga idol. Actually, meron ako nito eh. Pero, Bitcoin. Meron ako niyan Bitcoin, no? Inarbor ko pa sa tropa ko dati, way back 2021. Shoutout kay Nyorp. Ayan, marbod ako sa kanya ng ganyan eh. Pi, ito kasi Pi, pero yung sa akin Bitcoin, no? Gusto kong ipalit yun sa sa emblem ni Ragnar dati. Bitcoin yung motor ko, may emblem yun sa harapan eh. Parang logo niya. Sinlaki halos nung nung Bitcoin ko na coin. Sabi ko, dikit ko kaya ito dito. Kaya lang hindi ubra eh. Kailangan kasi mabibend pa siya eh. So, ang hirap i-bend no, matigas yun eh. So, ito mga lodi nakalagay dito. Pi is not just a coin. Ayan it's a global revolution. Meron, nababasa ko na to dati eh. Pi value equals always high, always growing. Pioneers never stop. So, ayan. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, no, yung mga coins, mga lods, napakalaking bagay ng community. Community at which kumbaga which is marami ng community ang Pi coins. Kahit hindi pa siya nagkakaroon ng price noon, marami ng community yung Pi coin. So for me, kung community lang pag-uusapan, tapos magkakaroon tayo ng uptrend o bull market ngayong last quarter ng 2025 hanggang first quarter ng 2026. Sa tingin ko isa yung Picoin sa mga mag-a-up, no? Sa tingin ko lang Pero do your own research, di ako financial advisor mga lodi. Actually meron kasi akong Pi eh. Meron akong 2,000 Pi na mine. Pero hindi pa namamigrate. Ayun lang, no? So ayun. Tapos punta tayo dito. Mga lodi, nako ito na. So menyas na mga idol si Michael Saylor. Buy now, pay later. Hindi, buy now nakalagay tapos syempre Bitcoin yung B. Di ba? So etong mga at tanong ko lang to, medyo tamang ako ngayon eh, tamang sita, no? Anood ko ng balita. No, ito kasi mga lodi, tanong ko lang, paano kung syempre nagpapa-hype sila ng ganito, syempre hindi naman siya normal na tao, di ba? Isa siyang CEO, siya, MicroStrategy founder, 'di ba? Chairman pa. Siyempre, yung mga tao taga-sunod niya o yung mahanga sa kanya o yung mga taga-followers niya, paano pag bumili ng Bitcoin ngayong pagka-post niya, 'di ba? Kunyari ngayon, November 8 kay kagabi niya to pinost. Paano kung bumili sila and then bumagsak yung Bitcoin? Meron ba siyang pananagutan if ever? Which is hindi, tinatanong ko lang yun mga lodi, which is ako naniniwala naman kasi ako na magpapampa yung Bitcoin one last time bago bumagsak eh. Sabi ko nga baka umabot pa ng mga 170 to 200 eh. Bago mag-drop sa bear market. Pero halimbawa nga lang, kasi halimbawa bago lang yung mga yon, no? Newbie.
Tapos bumili ngayon pagka-post niya nito. Kasi sabi niya, buy now eh. Oh, buy now. Oh, tapos biglang nag-drop yung market. So, pwede ba siyang sisihin if ever na gano'n, mga Lodi? Ano sa tingin nyo? Comment nyo nga. Comment nyo nga kasi nagtatanong ako eh. Hindi pala ako. Yung tropa ko may nagtatanong eh. Hindi, joke lang. Ako yung nagtatanong. Kasi ito yung news oh. Bitcoin divergence signals potential price drop. 'Di ba? So kailan to? November 8 din to. Nauna pa nga tong i-post, mga Lodi. Kasi ito 8 PM yung kay Michael Saylor is 10 PM na, oh, 'di ba? So nauna pa nga i-post to tapos nag-post siya ng buy now. Whales have sold 32,500 Bitcoin since October 12. So merong mga nagbebenta eh. While retail keeps buying the dip. Sentiment warns that historically price tend to follow whales, not retails. Kasi mga idol, sa history, mga Lodi, no, sa history, sabihin sa inyo, mga nakaraang cycle, ang mga nauunang bumili bago mag-bull market, alam nyo kung sino mga yon? Mga institutions, mga whales. No, mga company, sila yung unang magbabagsak muna o bibili ng madami tapos susunod na yung mga retail kasi once na bumili yung mga institution, yung mga malalaking company, medyo lilipad yung market tapos susunod mapopomo yung mga retail, lalong madadagdagan yung gas, no? Kumbaga gas into the fire, di ba? Kumbaga boom, lilipad pa kapag bumili yung mga retail. So doon nagsisimula doon nagbubuo yung bull market, di ba? Yung uptrend. Kasi mauuna yung mga wheels and then retail, bang ganun. Ngayon baliktad na. Mga Lodi, baliktad ngayon, promise. Ngayon nauna yung mga retail. Nauna yung mga retail magbodega tapos biglang pumasok yung mga institution, BlackRock, na biglang nag-apply ng ETF, biglang nag-apply ng ETF yung tawag dito, Canary Capital, 'di ba? 21 share, Franklin Templeton. So nauna muna yung mga retail, baliktad ngayon. Mga Lodi, ito lang yung cycle na nauna yung retail bago yung mga whales, yung mga institution. 'Di ba? So ngayon, ang nangyari dito, nagbebenta na yung mga whale. Tapos yung mga retail naman yung bumibili sa dip. 'Di ba? Pero sa history nga, whale ang sinusundan ng sentiment, 'di ba? Hindi, ng price pala, sorry. Yung price trend, no, sa sentiment warns that historically yung price trend pumapalo siya sa whale, hindi sa retail. Ang nangyayari, nagbebenta na ngayon yung mga whales eh. Tapos ang bumibili mga retails eh, 'di ba? So ano nangyayari? Di ibig sabihin pababa. Pero kung titignan nyo nga, sabi ko nga, baliktad na ngayon. Nauna yung mga retail bago pumasok yung mga malalaking institution. So ano mangyayari, mga Lodi? Basahin natin to si Dr. Manny Glitcher. Please, listen this carefully. They use data to scare you. Ayan ha. Whales sold 32,500 BTC. They're been using that headline since 30K pa lang yung Bitcoin. So, ibig sabihin, fake news ba to? Lagi nilang ginagamit yan, yung news na yan, para takutin daw yung mga tao. Meanwhile, macro is screaming bullish, no? QT ends December 1st. QE is next. No, institutions are still buying in billions. Countries are building regulations to adopt Bitcoin. Market makers are trapping retail with fear. Tinatakot lang yung mga retail. They want you to sell so they can buy lower. Zoom out. Nothing is broken. Fed is warming up the money printers for the biggest liquidity wave in history. This is the final shakeout before the biggest run ever. Buy the dips and ignore the headlines. Do you get it? Sabi niya, mga Lodi. So kaya pala, 'di ba? Nauna tong i-post bago nag-post si Michael Saylor. So na-realize na to ni Michael Saylor kaya sinabi niya, "Huwag kayo maniwala diyan. Buy now." 'Di ba? Antindi nun, mga Lodi. Bayabas pala to eh. Diba? So, kaya pero ganoon din eh. Kumbaga, tinanong ko rin, paano nga kung biglang bumagsak? Lalo na yung mga newbie. Diba? Kasi yung mga bago lang,
Tapos yung i-invest nila ay talagang ayun na yung pinakalahat ng asset nila. Halimbawa, meron siyang ipon o merong ipon yung OFW na 500,000 pag uwi niya rito sa Pilipinas. Tapos dahil nanonood siya ng YouTube, nanonood siya ng mga crypto, invest ko kaya to. Tapos nakita niya si Michael Saylor nag-post, buy now. Uy, Michael Saylor di naman magpo-post ng ganyan-ganyan yan kung walang di ba? Gaganon niya yun yung ating halimbawa, kababayan na OFW. Tapos ininvest niya ngayon sa Bitcoin. And then nag-crash. So, anong mangyayari noon, di ba? Nag-crash. Tapos kinuha niya na lang yung natira. Halimbawa, talo akong 200,000, kunin ko na lang yung 300,000, baka mas bumaba pa to eh. Ngayon, pagkuha niya ng 300,000 niya, biglang lumipad yung market, mga lodi. Ganun madalas nangyayari, mga idol eh. 'Di ba? So, kasi nga, bago lang siya. Bago lang si Sir, yung kababayan natin, hindi niya alam na sobrang volatile ng market. So, natalo pa siya. Imbis na yung ipon niya, malagay niya sa maganda. Kaya lang, anong kulang dun sa ating kababayan pag ganun? Hindi niya alam yung pinasok niya. Ganun, no? So, kumbaga, nanonood lang siya sa mga influencer, nanonood lang siya sa mga video ng mga content creator na crypto. Tapos, nagbabasa siya ng mga, alam mo, natatakot ako sa mga post sa Facebook na yung mga parang mga guru-guru na mga crypto. Tayo na, grabe, nakakatakot yun. Lalo na pag pinopost pa nila yung mga shitcoin. Nagpo-post ng mga shitcoin, tapos sabihin ito, hindi kayo sumama nung nakaraan, no? Kasi ito, lumipad na. Diba? Sinabi ko ito nung nakaraan. Samantalang, kung titignan mo naman yung history, mga lodi, binabanggit niya lang yung coin na yun, pero hindi niya naman sinasabi kung nag-i-invest siya. O kumbaga, lumipad na, sa kanya sinabi na, oy, hindi kayo pumasok dito, sinabi ko to pero hindi niya naman sinabi. Tapos ngayon may sasabihin na naman siyang coin. 'Di ba? O ito, kung hindi kayo nakapasok dun sa una kong sinabi, ito, pasukin niyo to. Ganun, tangina, katakot 'yun, boy. Nakakalugmok 'yun pag gusto kong gumawa ng fake account sa Facebook para pagmumurahin lang yung mga 'yun eh. Kaya lang, ayoko eh. Mga lods no? Nako, kaya dapat bago nyo ilapag yung pera nyo kahit na napakaunti lang yan, diba? 10,000, 20,000, malaki na yan sa iba. So, dapat inaaral nyo, mga idol. Huwag nyo basta-basta lang na sinabi nito. Marami nang mabuladas ngayon yung bibig para mapaniwala ka, mga lods. Yun, aralin nyo tapos ito naman. Diba? Kasi sabi dito, mga idol, talagang sinasadya lang nila yan, no, para ma-shake out kayo. Sabi dito, White House Economic Advisor si Kevin Hassett. Anong sinabi niya, mga idol? There should be a big rebound after federal government opens, mga lodi, no? So once na ma-reopen ulit, no, yung government kasi naka-shutdown ngayon, there should be a big rebound. No? Ako rin din yung nasa isip ko na once na matanggal yung shutdown o yung ma-reopen yung government, magkakaroon tayo ng uptrend dahil lahat ng mga natenga, lalo na yung mga ETF na natenga, 'di ba? Magkakaroon na ng desisyon, mga lods. 'Di ba? So, sa akin, good news pa rin. Bullish pa rin ako, mga lodi, no? Marami kasing bearish na bear market na daw, etc. Ako, hanggang January, bullish ako. Yan, hanggang January. Pero pag lumampas na doon na pwede na akong umpisa maging bearish nun. Pero hanggang January, bullish pa rin ako, mga lodi, no? Kaya nga ito, kita nyo yung natin. Ay po. Ano ba yan? Tanggalin ko na lang yan. Nakita niyo yung natin? Nakita niyo yung trade ko dito, mga lodi? Hindi inabot, mga lods, no? Yung ating tawag dito, lock profit. Ayan, So, kasi sa 50% ko kinuha yan, mga lodi. Pero yung 50% sinobrahan natin. Ayan, grabe. Kung ito yung 50% niya na, mga lodi, pakita ko sa inyo. So,
Ito yung 50% nito dito. Ngayon, kung nilagay ko tong lock profit ko dito sa 50%, inabot na siya. No? Inabot na siya. Chiching! Gumanon na yan. Tapos bago mag-recover. Pero hindi ko sure kung magre-recover pa to ha. Pwedeng ilang beses niyang kanain yan. Ilang beses niyang magganyan-ganyan dyan bago siya lumipad. Mga lods. No? So ako, kung nilagay ko, di wala na akong position ngayon. Maghahanap ulit ako. Siguro dito ako po-position eh. Kaya lang madaling araw ata to eh. Ay hindi, gabi na pag gabi pala to. O yan. Malis kasi kami kagabi. So, eto, ngayon, naka-play pa rin yung aking position, mga Lodi. So far, ang profit pa rin natin is 150 USDT o 9,000 pesos. Ngayon, ang inaasahan ko dito ay magbabounce na siya. No? So, kung sakali man, pwede siyang maglaro dito mismo sa guhit ng 50%. Kasi kinuha lang ni market maker yan eh. Yung mga naka-stop loss dito sa 50%. Pang. Tapos, yung mga nag-advance din, nasabi ko nga, minsan si market maker, di ba like kung sinasabi yun, once na mga mangunguha yan, ilalampas niya yan sa 50% para abutin talaga kayo. Pang, o ako, sakto yung lagay ko, mga Lodi, hindi naabot. O, ayan pa rin yan, mga Lods. So, $85, tama ba? 89 pala, o 89 pa. $89, o. Pang. O, tapos ngayon, recovery, pwede siyang mag-bounce dito ng kumbaga gumagawa siya ng pundasyon para sa leg up. Pwedeng ganun. Or gumagawa siya ng pundasyon para sa leg down. Pwede rin 'yun ha, mga Lodi. So pag tinamaan tayo dito, ang makukuha nating profit is $89. No? Kumbaga, may profit na tayo kahit anong mangyari. Pero once na hindi niya kunin 'yan, no, hindi niya kunin yung ating lock profit, lalaki pa yung chance na medyo mas lumaki pa yung ating gains, no? So ayun, yun yung ano natin diyan ha, mga Lodi, no? So grabe. So sana totoo yung sinabi nito kasi halimbawa biglang nag-reopen yung market kasi sabi ni Trump kailangan matapos to ngayong linggo eh. Sabi ni, kung biglang mag-reopen yan, tapos naka-play pa yung trade ko, di ba madamay pa ako sa angat? If ever lang naman. No, kung hindi to tatamaan. Pero kasi kung tamaan to, mag-notif sa akin to, mag-aabang na agad ako ng position. Ganun lang yun, mga Lods, no? So, ayan, grabe. Dito na tayo. Privacy Coins Market regains momentum. Nako, eto. Malupit yung news na to, mga Lodi, no? Market capitalization stands at 28 billion up to 6.5% in a single day. Alam nyo kung ano yun? Yung Zcash dominates the sector at 9.56 billion market cap, jumping to 33% in a week. Grabe si SIC, mga Lodi, no? Biglang nag-pump. Diba? Grabe yan, mga idol, no? Tapos ito yan, no? Hindi lang pati mismo si Bitfinex co-founder Arthur Hayes, no, nag-bet big on Zcash, di ba? Is now the second largest holding in his family office Maelstrom behind only Bitcoin. So, dalawa na yung parang ano niya. Kumbaga, ang malaking hawak niya Bitcoin tsaka tong ZEC, no? So, grabe. Nag-pump talaga yan, mga Lodi. Nakita ko pa to nang hindi ganito kataas eh. Kaya lang alam niyo kung ba't may inis na naman ako eh. Alam niyo kung bakit? Kasi wala na ito sa Bitgit eh. Mga idol eh. Wala siya sa Bitgit. Yung SEC na yan. Meron siya futures. Ayan. Meron siya futures. Mag-futures ka. Pero kasi nasa futures ako eh. Pero sa spot, wala siya sa spot. Punta tayo sa spot natin. Nakita nyo na yung mga ano ko, sorry. O yan o, wala siya sa spot o. Diba? Nakita nyo, mga Lods. Wala. Kaya bad trip eh, pagka ganyan. Pero okay lang. Ibig sabihin, iba na lang ako. Ganun lang yun. Sa iba na lang tayo. Naku, mukhang nakakita ako ng ano dito. Wait lang Pwede ba siyang gumanyan?
Hindi naman kailangan eksakto, mga lodi, no? Pwede. Naku, mukhang maganda-ganda to, mga lodi. Usually, pag nakikita ko tong ganitong chart, ganito yun, yun. Boom, ganun eh. Mga lods eh. No? So, hintayin na lang natin, mga idol. So, ayan. Tapos, mga lodi, di ba? Ito nga, sa ZEC. Tapos, ito, mga idol, no? Kilala niyo ba to? Ha? Babae ba to? Hindi, dali lang, ha? Hindi ko alam kung babae siya, eh. Pakinggan ko lang yung boss. Hindi ko kasi pinahinggan yung boss nito, eh. Privacy allows people to think freely. There's the space inside your head where you can basically... So, para siyang, no? Trans or... siya, basta si Madam. Si Madam na lang, no? Zcash is pumping, and here's the important context, and it's worth remembering why people care about it in the first place. This Zcash clip is from the last year, not hype, just the core idea. If your financial transactions are exposed, you don't actually have privacy, and without privacy, you can't make personal decisions freely, whether that's medical, political, or helping someone you care about. That's what SEC is built for. Not memes, not hype, not just saying. Sabi niyang ganun, no? So, nung ano pa daw to? Kailan daw? Last year, no? So, ngayon meron ako nakitang post sa Facebook. Ito, mga lodi. Sabi dito, crypto Twitter is exploding with rumors that the person in the photo might be Satoshi Nakamoto, Bitcoin founder. The name at the center of it is Daira Emma Hopwood. Kilala niyo ba si Madam Daira Emma Hopwood? Daira is a cryptographer and blockchain engineer known as the only early core member of the Zcash Electric Coin Company o yung ECC team. Here's what fueling the speculation. So, ito rin yung reason kung ba't siya yung pinaghihinalaan na si Satoshi Nakamoto. ECC's 2019 profile list her as a core team member and blockchain engineer. 2019, no? There are posts where Satoshi Nakamoto mentions Hopwood by name. True, unclear if it's proof of any link, no? Sabi lang daw. Kumbaga sabi-sabi lang daw. Wala naman siyang hindi pa nakikita yon kung nabanggit talaga siya. In an August 13, 2010 post, Satoshi discussed key blinding and group signatures, the exact kind of cryptographic work Daira focus on in Zcash, involving blinded keys and private transactions. Theories also cite British spelling and GMT time activity in Satoshi Nakamoto early post, possibly hinting at a UK connection. Public records show that Daira holds British citizenship. Speculation or revelation? The debate just reignite one of crypto's biggest mystery. Kasi sinasabi na nila na baka siya si Satoshi. Ngayon, siya nga paano kung siya si Satoshi? Anong mangyayari? Anong magiging reaction ng mga tao, mga lodi, sa tingin nyo? Sabi dito, that's one way to produce a mass sell event. Ayun yung sabi dito, mga lodi. No? Hindi naman natin sinasabi na hindi siya si Satoshi, hindi natin sinasabi na siya si Satoshi. No one knows, mga lodi, marami na rin pinaghinalaan na tao para maging si Satoshi Nakamoto. Pero, lahat sila hindi naman tama. Di ba? So, sa akin, mga idol, mas nagiging bullish ako sa SEC dito sa coins na Zcash, no? Kasi isipin nyo, mga idol, yung max niyan, no? From 153,000, mga lodi, no? Yung unang labas niya nung 2016, nag-drop siya. Nagkaroon ng bull market, umabot lang siya ng magkano na po ito? $43K. Mga lods, no? From 150 to 43K. Bumagsak kasi siya ng 2,000 lang, oh. Naging 43K, tapos bumaba ulit siya ng 3,000, 1,000. Maabot pa siya ng 1,000, no? Tapos ng 2021 bull market, ang nangyari sa kanya, umabot lang siya ng mga nasa 14K.
O ngayon, naging 1,000 ulit, 900, may 900 pa, 600 meron din, 800. Tapos biglang, boom, umangat ngayon siya ng 33K mga lodi. Pero kung ikaw naka-hold ka dito mga idol, since sabihin na natin dito mga lodi, ilang taon yan? June 2022, may hawak kang Zcash, tas naranasan mo pa na bumaba yung ano mo, tas naging 2025, grabe yung tagal nun mga lodi. Isipin nyo, ilang taon kan maghihintay para lang magkaroon na, kumbaga, bakit mo may isip na magbodega ng Zcash? Kung titignan mo yung history niya tignan mo, hindi umangat, 2022 na, tapos 2025 na, ang ganito lang yung nangyari. So sa tingin ko, yung mga nag-hold ng Zcash, tapos nag-up ngayon, deserve nila yan mga lodi, no? So sobrang nila yan, sobrang galing. Dahil napanghawakan nila yung Zcash ng ganong katagal, 'di ba? Tapos lumipad ngayon. So for me, napakatindi nila. Golden hands na sila mga idol. At ngayon nag-hype na ulit yung Zcash. So ang solid niyan. Alam ko si Boss Robo may Zcash. Yung sinasabi niya, yung SEC. Alam ko ito yun eh. Hindi ko, correct me na lang idol Boss Robo. Hindi ko alam kung ito yun eh. So paldo, 'di ba? Grabe. Pero kung si Satoshi to, kayo na humusga mga lods, no? Pwede nyo i-search yan. Tapos ito naman, sabi dito mga idol ni King Balex, IMF director confirms the dollar will no longer be the world reserve currency, no? Grabe. May niwala ba kayo doon mga lodi na darating yung time na hindi na dollar yung world reserve currency? Sa mga hindi nakakaalam, dollar, lahat po may dollar, no? Lahat ng bansa meron silang naka-reserve na dollar. Maski yung Pilipinas meron naka-reserve na dollar. Lahat. Kaya nga kapag nagkakaroon ng gera, 'di ba? Sinasanction ng US kung sino yung bansa na gusto niyang i-sanction. So ibig sabihin yung dollar doon maapektuhan, hindi nila magagamit o something, 'di ba? Ganun yung mangyayari. Kaya may kapangyarihan yung US para i-sanction ka. No, kasi ayun yung world currency, yung dollar, 'di ba? Dahil doon magkakaroon sila ng power over you sa iyong sa iyong bansa. 'Di ba? Ngayon, kung hindi na dollar yung magiging world currency, mga lodi, ano na? No? Sabi dito, the US dollar has long been the world's leading reserve currency, but global dynamics are evolving. So nag-i-evolve na raw, baka mapalitan na hindi na dollar, ano na? Sabi dito, 'di ba? IMF confirms the dollar will no longer be the world reserve currency. Pwedeng Bitcoin, pwedeng XRP, pwedeng Solana, pwedeng Ethereum, anything na mapagdesisyonan ng mundo. Pero kung ikaw pipili, 'di ba? Kung ikaw yung leader, anong pipiliin mo, 'di ba? Ganun lang 'yun eh. Ano ba yung utility ng pwedeng maging reserve currency, mga lodi? 'Di ba? So, doon na magkakaroon ng basihan diyan. Ito na ma'am. Too many people think that November 22 is the day you get rich. That's not true. Kasi ano ba meron sa November 22 mga lodi? Ito na. November 22, ISO 222 is in the finish line. It's the starting point of a completely new financial era. Kasi mga lodi dito, sabi nila, magpi-play na yung ISO 222 mga idol, no? At alam nyo na kung ano yung mga coins na compliant dyan. Alam nyo na yan, no? Those who sell that day will regret it by 2030 to 2035. This isn't a one-day pump. It's a long-term transformation to replace the old and come in with the new, which is XRP. Don't focus on XRP price on November 22. Focus on what XRP will be in 2030 and 2035 because of November 22. So dahil sa November 22, pag yan kasado na, isipin nyo na yung future ng XRP. Huwag nyo isipin yung oras na yun na, uy, kasado na. Tapos titignan nyo yung price ng XRP. Hindi, kasi magi-start pa lang. Diba? Kaya nga sabi niya, it's the starting point of completely new financial era. Yes, it is a significant day, but the focus should not be on price for that singular day. Patience will pay
the one who understand what's truly being implemented, di ba? So, ayan, mga idol, grabe. Ako, sa akin, alam ko na yan na magkakaroon tayo ng... expect ko rin na magpa-pump sa November 22 mga Lodi. Pero sabi niya nga, huwag niyong masyadong isipin yun, no? Ang isipin niyo yung magiging future. Kasi, once na ma-aprobahan na yan, mga Lodi, ibig sabihin, automatic, mga Lodi, yung price ng XRP o ng mga ISO coins, tuloy-tuloy ng mag-uptrend. Kasi dahil dyan, mga Lodi, kasi papalitan na nila yung old system. 'Di ba? Magkakaroon na tayo ng new financial era. At ang gamit ay yung mga ISO coin. So ibig sabihin, doon pa lang yung start sa November 22. Kapag nagbenta na kayo doon, wala na kayong coins, yung mga coins na yan lilipad pa yan at may iwan na kayo, parang ganoon, no? So ayun yung sinasabi niya diyan. No, grabe, no? Tapos dito na tayo. Ito mga Lodi, kilala niyo naman siguro to si Levi. No, si Axie King to dati. Tapos naging Crypto King. Gusto na ito maging king XRP is king. Ayan ha. Tapos ito, nagkaroon ng issue dito mga idol. Puntahan natin. Ang galing nito Asan. Hanapin ko lang mga Lodi Okay, hindi pa yan. Ito yung mamaya yan. Ito. Sabi niya dito mga Lodi, I'm honestly so sick of frauds like Jay Clubber. Kilala niyo si Jay Clubber, di ba? Mga idol. Isa yan sa mga key players ng XRP community. Ayan, si Jay Clubber, yung Behind Broke. Kilala niyo yan, di ba? Hindi yan. Ito pala yung kanyang Ayan. Si Jay Clubber, marami siyang mga sa XRP, ganyan. So ngayon, sabi niya rito, I'm honestly so sick of frauds like Jay Clubber saying XRP will hit $1,000 before year end. Who the F believes this BS? Sabi niya. Can you guys stop supporting these grifters, sabi niya, no? Alam niyo mga idol, ito si Levi, medyo sikat to sa pagiging OA din, no? Kumbaga, clickbaiters. Diba? Clickbaiters din. Kaya maraming bumara sa kanya dito. Yan, no? Kanya dito. Agree, here is another one. Tapos pinakita yung post niya na sa kanya naman is $109, no? So ngayon parang nagkakaroon ng gulo ngayon Kumbaga, Jay Clubber versus Levi. Ito si Levi, ito isa rin sa mga naban sa YouTube mga idol, dahil sa pagiging OA niya mag-predict ng price sa XRP. Yung mga yung mga thumbnail niya rin ganoon So ngayon, nagpagpustahan siya, sabi niya, okay, here's a bet for you, Jay Clubber. Ayan, if XRP hits $100 by the end of 2025, I pay you $1 million. O, di ba? If XRP doesn't hit 100 by the end of 2025, you pay me $100 million, sabi niya. You game? It's time to put your money where your mouth is, sabi niya. Sabi niya, if Jake dodged this bet, it proves my point. Jake Clubber doesn't believe what he says. He has predicted multiple times that XRP will hit thousands of dollars per coin before year end. So I'm being extremely generous. So ayan. Kasi sabi niya 1,000. So sabi ngayon ni Levi, sige kahit 100 lang. Pag umabot ng 100 yan, bigyan kita 1 million. Pag hindi umabot ng 100, ako bigyan mo 1 million. Ganun siya, di ba? So marami mga sumagot dito, mga idol Ayan, si Joshua Dalton sumagot di ba? Medyo sikat din to. Sabi niya, do it, accept it. Sinasabihan niya si Jay Clubber. Mga Lodi, Yan, stupid post. You can roll options, risk reward. If it could hit for days later and it's got million and millions in XRP. You can control global dynamics. He's been transparent since day one. He provides tons of value to the entire community. Stop being a hack. Kasi kapag nag-hit ng $100 yung XRP,
Ito si Levi, marami rin siyang XRP. So, pabor pa rin sa kanya yun. 'Di ba? Kahit magbayad siya ng $1 million, kung umabot naman ng $100 yung XRP, baka mas malaki pa yung kitain niya. Basic na lang sa kanya yung $1 million. 'Di ba? Ngayon, kung hindi naman umabot yung XRP ng $1 million, babayaran siya ng $1 million, ay ng $100 yung, pag di umabot ng $100 yung XRP, babayaran niya rin siya ng $1 million ni Jake Clubber, di ba? So, win-win situation sa kanya yon. So, sa tingin niya ata, bobo yung mga tao na hindi ma-realize yun. Di ba? So, ayun nga, ayun. Yung sinabi niya, mga lods. No? Sana ba yun? So stupid. Ayun yun, so stupid. Ayun, no? May nag-reply ba dito? O, ayan. So, ako, di pwede ko rin gawin yun eh. Di ba? Kunyari, nagsasabi ng ganun si Jake Clubber. O, tapos, sabihin ko na, sige, pag di umabot ng $1,000. Kasi lagi sinasabi ng Jake Clubber, $1,000 eh. O, sa akin, $500 naman. Bigyan kita ng $1 million kahit wala ako nun. Oh. Pero pag kasi magkakaroon ako nun pag umabot ng $500 yung XRP. So, yung pambabayad ko na sa kanya yun, if ever, di ba? Oh. So, ayun, mga Lodi, no? Grabe. So, ayun yung news natin. Mga idol, medyo lumalakas na yung ulan, no? So, dapat mag-ingat kayo. Ayun lang yung update ngayon ni Boss Jeblo. Sana nagustuhan niyo yung update natin, no? Actually, naglipat kasi ako ng saan yung natin? Dali lang So, ito yung aking Ano yun? Is it done? Hindi pa, wait lang. May kumakalamit sa likod ko eh. Mga lods no? Ayan. So, titignan natin kung ano yung mangyayari dito sa trade natin, mga Lodi. I-update ko kayo mamayang gabi. Actually, hindi naman na kami alis mamaya. So, talaga, ito na sure, makapag-upload ako mamayang gabi, mga Lods, no? Kahit anong mangyari, kahit walang news, no? Babasahin ko na lang yung mga comment nyo dito, mga idol. Kahit kasi minsan kapag kunyari, 3 lang yung news ko, tapos inaantok na ako, sabi ko, bukas na lang. Kagabi, ganun nangyari. Kasi nakauwi kami, mga alas 10 na. Pagod na ako, kakalakad sa SM. Sabi ko, ba yan? Pagod na ako. Pag-uwi ko, pag-upo ko dito sa PC, naghahanap ako ng news. Nakatulog na ako, nakakaidlip na ako. Sabi ko, tulog na ako. Bukas na lang. So, ayan, mamaya hindi naman kami alis. Kita-kits tayo mamaya. So, ayun lang. Mga idol. So, sa mga hindi pa nakasubscribe kay Clovis Gaming, tapos gusto nyo manalo ng pa-Gcash ni Clovis Gaming sa December, subscribe kayo sa kanya, mga idol, no? Libre naman yung subscribe at may chance kayo manalo ng kanyang pa-Gcash. 5 tao yung bibigyan niya ng 500 pesos sa December. So, ayan, kita-kits tayo. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, palike ng video. Sa mga wala pang crypto exchange, check nyo yung link dyan sa baba ng description natin. May bonus and discounts dyan. So, ayan, kita-kits mga idol. Maraming salamat sa inyo at What's up? Subscribe to Clovis TV, subscribe to Clovis Gaming, and subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, if you don't subscribe to me, I became that guy. So, also there is bonus and discounts in the link in the description. So, peace.